Ayon po dito sa bagong ulat ay tuloy-tuloy po ang paglalapit ng US sa mundo ng Bitcoin. Sa katunayan, ayon po mismo sa Director of Digital Assets ng White House na si Bo Hines, papunta na raw ang US sa pagiging isang Bitcoin superpower. Pero ang tanong, ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit sobrang big deal ang ginagawa ng US ngayon? At bilang isang Pinoy crypto enthusiast, ano po ang maaring maging epekto nito dito sa Pilipinas? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng balitang ito. Alamin natin kung ano po ang ginagawang hakbang ng US at ang kanilang plano kay Bitcoin at sa stablecoins at bakit mukhang ayaw na talaga nilang pakawalan si Bitcoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ginagawa ng US para maging Bitcoin superpower. Sa kasalukuyan po na Bitcoin 2025 conference, si Ginoong Bo Hines, ang Digital Asset Director ng White House, ay muling nagpahayag ng suporta ng US sa Bitcoin at saka crypto industry. Ayon sa kanya, dahil sa malinaw na pulisiya ng gobyerno, papunta na raw ang Amerika sa pagiging global crypto capital. Hindi ito basta salita lamang. May mga aktwal na batas na isinusulong ngayon gaya po ng Genius Act, isang batas na layuning i-modernize ang payment system sa pamamagitan po ng stablecoins. Para sa mga hindi po pamilyar, ang stablecoin ay isang uri ng cryptocurrency na nakapeg po sa value ng isang fiat currency gaya po ng US dollar. Para itong digital na bersyon ng dollar na ginagamit sa crypto. Ayon po kay Ginoong Hines, si Ginoong Bo Hines, ang Genius Act ay magdadala ng malaking kapital sa digital asset market. At dahil dito ay mas lalakas pa ang crypto ecosystem sa US. Dahil bipartisan ang suporta sa batas na ito, ibig sabihin ay parehong Republican at saka Democrat ay gusto itong ipasa. Ibig pong sabihin nito ay mayroon po silang pagkakaisa pagdating sa crypto innovation. Isang bagay na bihira nating makita sa politika. Ngayon ay bakit po gustong-gusto ng Amerika itong si Bitcoin? Yan, hindi lang basta gustong-gusto, kung saan ay gusto talaga ng Amerika itong si Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Hines, si Bitcoin daw ang tinatawag nilang digital gold. At hindi lang yan, tinawag pa niya itong immaculate conception. Ibig sabihin ay isang perpektong nilikha sa mundo ng digital finance. Ayon po sa datos mula sa Bitcoin Treasuries, hawak ngayon ng Amerika ang pinakamalaking Bitcoin reserves sa buong mundo, kung saan ay nasa 198,012 na Bitcoin. Nakatumbas po yan ng humigit kumulang $21 billion. At sabi pa ni Hines, hindi raw nila balak ibenta ang Bitcoin na ito. Bagkus ay gagamitin nila ito para sa kapakanan ng mga mamamayang Amerikano. Ang layunin nila ay gamitin po ang potensyal ni Bitcoin bilang digital asset na makakatulong sa ekonomiya. Ngayon ay paano po nila bibilhin ang mas marami pang Bitcoin? Ang tanong ngayon ay paano po sila makakabili ng mas marami pang Bitcoin? Ayon po sa ulat ay may ilang options ang White House Crypto Working Group. Isa na rito ang paggamit po ng tariff revenues. Ito po ang kita mula sa buwis sa mga imported goods. Isa pa ay ang kita mula sa reassessment ng gold certificates na parang profit mula sa mga lumang assets. Ibig pong sabihin nito ay may seryoso silang plano na punduhan ang pagbili ng mas maraming Bitcoin. At hindi lang basta investment ito. Layunin din ng Amerika na gawin si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang strategic reserve katulad po ng ginto at saka langis. Ngayon is paano po makakaapekto ito sa global at saka local crypto market? Kapag ang isang malaking bansa gaya po ng Amerika ay ganito ka-agresibo sa pagbili ng Bitcoin, isa lang ang ibig sabihin nito, tataas po ang demand ni Bitcoin. At kapag tumaas po ang demand, kasunod nito ay tataas rin ang presyo. Posibleng makita natin si Bitcoin na muling lumipad pataas at baka maabot pa nito ang bagong all-time high. Para sa mga Pinoy trader, maganda ang balitang ito. Kasi kung may hawak kang Bitcoin ngayon, posibleng tumaas pa ang value nito sa mga darating na buwan.
para naman po sa mga hindi pa nakakabili, baka ngayon na po ang tamang panahon para pag-aralan ito ng mas mabuti. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na safe na ang market. Kailangan pa rin nating maging maingat at huwag pong basta-basta pumasok sa hype. Laging aralin po natin ang fundamentals at bantayan ang galaw ng market. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy na nandito sa crypto ay may dalawang malaking epekto po ito. Una, magiging mas matatag ang reputasyon ni Bitcoin. Kung suportado po siya ng isang bansang tulad ng Amerika, mas maraming investors ang magkakaroon ng tiwala sa kanya. Pangalawa, posibleng mas maraming oportunidad para sa global partnerships, crypto remittances at maging sa pagbuo ng bagong crypto projects dito sa Asia at sa Pilipinas. Kung lalaki ang market, lalaki rin ang posibilidad na makasama tayo sa development at saka adoption. Pero dapat din nating bantayan kung paano ito gagamitin ng gobyerno natin. Kasi kung ang Amerika ay nagkakaroon na ng strategic reserve ng Bitcoin, baka panahon na rin para isipin ng Pilipinas kung paano ito makikinabang sa ganitong asset. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isa itong napakahalagang milestone dito sa mundo ng crypto. Hindi lang ito simpleng balita. Isa po itong indikasyon na si Bitcoin ay hindi na lamang isang speculative asset. Unti-unti na po siyang nagiging bahagi ng global financial system. Ang ginagawa po ng Amerika ay isang matalinong hakbang. Sa halip na labanan ang innovation, niyayakap po nila ito. At kapag nakita ito ng ibang bansa, posibleng sundan din po nila ang ganitong approach. Sana dumating po ang panahon na pati Pilipinas ay seryoso ang pag-aralan ang paggamit ng crypto assets para mapalakas ang ekonomiya. Maaaring ito na po ang simula ng isang panibagong era, hindi lang para sa Amerika kundi para sa buong mundo. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.